Nagsaliksik siya ngayon. Yan. Ulitin ko po. Kaya sinikap kong ito'y saliksikin. Mahirap-hirap mang ito'y unawain. So dito tayo sa 17 na po. Gayunman sa templo'y doon ko natuklas. Yan. Na ang masama ay mapapahamak. So dito mga kaibigan, pagbasahin natin ang Biblia, tayo ay nakikinig kay Lord. Pero pag tayo nagpe-pray, nakipag-usap tayo kay Lord. So yan. Gayunman sa templo'y doon ko natuklas na ang masama ay mapapahamak. Kaya mga kaibigan, napakaganda na before we sleep, mag-read po tayo ng kahit 5 minutes lang, i-oral po natin. Tapos upon we wake up, na ang Word of God, para maano tayo. So, yan ang ating magiging principles. So, halimbawa, mahalin ang kapwa tulad ng sarili. Yun po ang ating nabasa. So, pag nabasa po natin, sa araw na yan na ating makita natin, o magiging gabay po sa atin. Di ba napakaganda pag yun po ang ating gagawin, napakaganda siya. Dilala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. So yan. So ibig sabihin, si Lord pa rin nagdedesisyon para doon. Walang abog-abog, sila ay nawasak. Kilabot yaong naging wakas. So yan. So ibig sabihin, mga kaibigan, napakaganda pa rin. Napakaganda pag tayo ay palagi sa katuwiran. Palagi sa katarungan. Parang panaginip ng ako'y nagising, pati anyo nila'y nalimutan na rin. So 21. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang dadamin ko'y labis na nasaktan. Di ko maunawa para akong tangas. Sa iyong harapay hayop ang kagaya. Gayon pamay, sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo. So ito mga kaibigan. So pag tayo ay palagi sa katuwiran, ano ang sabi dito ng salmista? Sinasamahan ako ng aking Panginoon. Paglakad ay inaakay ng ating Panginoon. Biro mo yan mga kaibigan, parang isang bata. So di ba isang bata pag nag-kuwan pa lang, di ba lahat naman tayo ay mga nakita natin ng mga bata. So sa kanila mga kaibigan, pag sila ay nagpa-practice pa lang na maglakad, parang tayo, gayon pamay, sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo ako. So di ba mga kaibigan, yung mga bata inaakay natin, pag sila ay naglalakad kasi baka madulas, hinawakan natin ang ating kanang kamay o kaya kaliwang kamay. So yan. So kaya yan ang ating sitwasyon pag tayo ay nasa katuwiran palagi. So yan sa ating paglakad, upang hindi po tayo madulas, saan man tayo naglalakad sa bundok o kung ano pa man. So yan, si Lord ang umaakay sa atin. Hinahawakan niya po tayo ng kanyang kanang kamay. Di ba napakaganda? Di ba deserve na palakpakan natin ang ating Panginoon? Palakpak tayo para sa ating Panginoon. Ulitin ko po. Gayon pa may, sinasamahan mo ako sa aking paglakad ay inaakay mo. So, pero may inaakay tayo. Hindi na basta-basta umaakay sa atin. Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Ang mga payo mo'y umaakay sa akin. Marangal na ako'y iyong tatanggapin. So, dito mga kaibigan, pag magbasa tayo ng Word of God, ito ay nakikinig tayo kay Lord. Ibig sabihin yung sa advice siya doon sa Bible. Paano natin, halimbawa, wala tayong pera, nabasa natin sa Philippians 4:19. And my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So ito pag ating mabasa mga kaibigan. So ano na siya? Pag mabasa natin, mga inspiring words sa atin yan. Wonderful word of life sa atin. Wala akong pera ngayon. Subalit si Lord naman ay nasa akin. I have none, I have nothing, but God is with me. So di ba? Wala ako, Subalit si Lord ay nasa akin. So yun ang pinakamahalaga mga kaibigan. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang ay maging sa lupa'y aking kailangan. So of course, we need God kasi without God, we are nothing. Without God, without the Lord, we are nothing. Kasi mayroon tayong hindi alam ng Diyos. Mayroon tayong hindi nakikita ng ating
Panginoon, di ba? Puso ko't kaluluwa kung manghihina man. Ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. No? So, sometimes tayo nagkakasakit. No? Di ba nagkakasakit tayo? So, dito pag nagkakasakit tayo, so, tayo nagpipray, pinipray tayo, o kaya, siyempre gawin natin yung ating responsibilidad na magpa-check up tayo, magpagamot tayo, no? Siyempre, inumin natin kung ano dapat inumin, no? So din natin yung gabay, no? Dahil mayroong tinatawag na natural law, no? So, halimbawa, pag tayo ay tinatawag ng call of nature, no? Pag mayroong call of nature, response kaagad tayo, no? Kaya ang sabi ng isang director, dapat sabi niya, disiplinado tayo. Kasi ang ibig niyang pong tukuyan, halimbawa ang empleyado ay 8 to 5 ang kuwan, no? 8 to 5 po halimbawa ang 8 to 5 po ang ating trabaho halimbawa, no? So kaya dapat daw disiplinado yung ating call of nature, no? So halimbawa na before 8 nakapunta na tayo, naka-respond na tayo sa call of nature, no? So, yan mga kaibigan, no? Napakaganda pag yun ang gagawin natin. So, yan, no? So, napakaganda sa ating prayer dahil kahit naglalakad tayo, no? Tulad yung nagpaparade ngayon, no? So, yung taga-Calayan National High School at Calayan Elementary School, no? Dahil sa Fire Prevention Month. So, kahit naglalakad, pwede tayong mag-pray para ingatan tayo ni Lord, no? Of course, mayroon naman pong mga marshal na siyang tutulong sa kaligtasan po nila. So, tuloy po tayo. So, dito mga kapatid, no? So, sino pa sa langit kundi ikaw lamang ay maging sa lupa'y aking kailangan. So, yan, no? So, ngayon mga kaibigan, sa law of nature, pag may call of nature na, i-respond natin kaagad. At pwede natin disiplinahin yan. So, ang sabi ng isang director, dapat 8 o'clock. So, ang break time ay 10 o'clock, di ba po? No? So, sabi niya, dapat, no? Mas maganda, sabi niya. Mas maliban lang kung mayroon tayong sakit, no? Sabi niya, mas maganda kung tayo ay i-respond natin ang call of nature ng before 8, tapos 8 to 10, no? Tapos pag 10 naman, kaya pala mayroon tayong break, no? Parang ngayon ko naunawaan, no? Bakit may break, no? 'Di ba ang empleyado ay halimbawa mag 8 to 10, ha? So break siya sa 10 o'clock. Tapos after the break, 12 naman, break naman 12 to 1. Tapos pagdating naman ng hapon, mayroon namang break, no? Kasi pala to respond to the call of nature, no? Kaya pala gano'n, no? Tapos ganun din po yung mga student, no? Dapat mayroong disiplina din sa call of nature. Kasi mayroon silang break time din, di ba? Yung ganito, yung break time, tapos uwian, no? So, napakaganda pag disiplinahin natin ang ating sarili kaysa pag-respond natin sa call of nature, no? So, di ba napakaganda mga kaibigan? Pag yan po ang ating gagawin. Yan. Puso ko't kaluluwa kong nanghina man, ang Diyos na lakas kong tanging kailangan, no? So, yan. Kaya makibigan, iwasan po nating ma-stress tayo. Dahil pag ma-stress po tayo, ang ating digestive system ay apektado at lahat na system ng ating katawan, no? So, ibig sabihin, no? Napakalaga yung puso natin. Dapat palagi nating maging masaya ang ating puso. Kaya makibigan, magsama-sama tayo. I-remind po natin ang bawat isa na tayo ay wag nating saktan ang puso ng ating kapwa upang tayo ay magiging pagpapala. No? So, pwede naman tayo magpala ng iba na hindi sa magitan ng pera, hindi sa magitan ng regalo o kung ano paman, kundi makaibigan sa magitan ng paggawa ng mabuti. No? So, yan, pag unawain natin, alam ba, mayroong taong galit na galit talaga sa iyo, no? Kung ano-anong sinasabi para sa iyo, unawain mo siya. Sabihin natin, baka problemado lang si brother, baka mayroon lang siyang hindi na, kaya dito niya ilabas sa akin, o kaya dito niya kanyang ibuga yung kanya ng suob sa atin. So ngayon makibigan, ikaw ay napakalaking pagpapala sa kanya pag hindi mo siya pinatulan. Bakit? Kasi lumawag ang kanyang puso't damdamin dahil sa
ikaw ay nagpaubaya, no? Mas mapalad yung nag-uunawa sa inuunawa, no? So yan po